Hi guys! Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope for October 9 October 13 to 19 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Scorpio. So kung bago kayo sa channel, do subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam ano yung Sun, Moon at Rising sign mo, importante kasi to. Sa dulo po ng video, we have a link for this para mapanood mo. Tandaan na yung readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto nyo magpa-schedule po ng private readings or spellworks or mag-send ng donation using GCash Maya, the details are in the description. Or pwede yung gamitin yung thanks button sa baba, yung heart. Okay. So, Scorpio, kamusta ka? So, we have here is the High Priestess. At namin sa inyo, no, medyo nagkakaroon kayo ng awakening in terms of spirituality. Yung mga tipong, mga moments na parang tinatawag kayo ng certain aspect of spirituality. And andoon na parang, parang interesado ako maintindihan to. Or, parang gusto ko to. So, may mga moments na nagkakaroon na kayo ng gano'n. Ayan, tiyangka, yan. So, nagkakaroon kayo ng mga moments na tinatawag kayo in that aspect. And that is a very good thing. And andon din na may mga iba sa inyo na parang nade-discover nyo na meron pala kayo, ay, may kamag-anak pala ako na nanggagamot or nanghihilot. May naging kamag-anak pala ako na magbabasa ng baraha or may mga ganun. Or sabihin natin, kasi hindi naman nakaikot ng spirituality sa dito lang eh. Pwedeng, ay, meron pala akong, sa dugo namin na, naging missionary, or naging pare, or naging pastor. That's actually a form of spirituality din. So, andoon na, ang dami sa inyo na medyo kinokol na kayo. And importante na gumising kayo kasi, paalala lang, Scorpio, isa sa mga roles ng isang Scorpio, isa sa mga gift is maging kayo ang may gift of transformation. So, kaya nyo i-transform. Pluto is your ruling planet. And Pluto is about transformation. It's about changes, metamorphosis. So, kaya kayo tinatawag. So, wag mong sayangin yun, ha? Listen to it. Pero what's blocking you? Ayan. So, what's blocking you from pursuing your spirituality? Simple lang. The Ten of Wands. Now, Ten of Wands kasi, ito siya ha, ang isa sa mga nag-block, kasi may mga responsibilities ako. Isa ako magulang, kapatid ako, nagkatrabaho ako, nag-aral ako. Those are all valid reasons. Okay? Hindi natin sasabihin na mali yun. Those are valid. Pero may tinatawag tayo ng balancing of schedules. Okay, di ba? One thing, share ko yung sa end ko. How did I do it? May mga bagay ako na tinanggal sa life ko na hindi ako nagbe-benefit na doon. Before, mahilig ako manood ng sine. I love to watch series. Ng mga series. Andoon na yung, hanggang ngayon naman, andyan na mahilig ako mag-bar. Pero, the first two, yung sa sine, tsaka sa TV, mag-isang dekada natin ako nanonood ng TV. Sa sine, more than, I think 20 years na ako hindi pumapasok ng sine. I think, if I remember correctly. So, ang tagal, yun, mga give up ko yun kasi hindi na ako nagbe-benefit. And even yung my friends ko, masasabi na, panoorin mo yung series na to, maganda. Alam ko, wala akong matatrabaho kapag sinimulan ko yan. Now, yung third, of course, aminado naman ako, I love to drink, I love to go out. Ayan talaga pag may yung sun mo nasa first house, tsaka first house mo is na, yung sun mo nasa first house. So, I love to socialize. Pero ginawa ko, when I socialize naman, when I drink outside, I see to it na meron akong isa mababasahan. Kasi alam ko, kaya nandun ako for a purpose. Hindi lang ako para mag-enjoy, but I will leave an impact sa taong makikilala ko. Punta ka dito, tinan mo. Sa Baguio, tsaka ang dami ko nang halos kakilala. So, it's about balancing the priorities ang tinatarget sa'yo dito. What are the things that is no longer serving you? Ano ba yung mga responsibilities na hindi mo na dapat tinatake kasi hindi naman talaga dapat sa'yo? Time to relinquish them. Time na medyo pitawan mo na yon. But your desired card we have here is the Six of Swords. So, andun yung card na sinasabi na, kasi parang andun yung, okay na ako na hindi masyadong, hindi unpredictable yung mangyayari. May part, oo. Kasi that's your human part. That is yung part na ikaw. But, yung mas malalim na ikaw, yung inner self, tinatawag ka na doon na i-fulfill mo naman yung needs mo in terms of your spiritual. Tandaan mo,
Gawa tayo sa tatlo. Body, soul, and spirit. Psychology and even I think in Thessalonians yata, yung 2 Thessalonians sinabi doon, na yun yung composition natin. It's time na bigyan mo ng atensyon yung spiritual aspect mo. Wala tayong pwedeng idahilan. Kasi, tandaan natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming chika. So, andito na, yes, yung naramdaman mo is actually, sorry pero hindi siya in line doon sa personality mo. Kasi, ang mga True Blood Scorpios, siya yung, I think, October 25 na simula hanggang November 2, ruled by Pluto. Yan pa yung mga pinaka-transformative. Minsan pag-usapan natin yan. Di ba ng klaseng Scorpio? So, your foundation card naman, we have here is the Knight of Swords. Dude, hindi dahilan na hindi mo alam. Hindi dahilan na hindi mo maintindihan. Take your time. Bakit? Nung mga bata tayo, elementary tayo, did we understand paano pagganahin ng fractions? Naintindihan ba natin yung division that time? Of course not. Pero it took us time para maintindihan kasi nakinig tayo sa mga natuturo. We have teachers at that time na alam nila yung sinasabi nila. And we learned, di ba? Same thing with the principles of spirituality. Madaming mga masters na pwedeng willing magturo sa'yo, pwede mong pakinggan. We have the internet, hindi katulad dati, like say 20 years ago, na pahirapan maghanap ng info. Now, at the click of your finger, pwede ka mag-search. Pero pakinggan mo yung intuition mo kasi hindi lahat na magtuturo, hindi lahat na nagsasalita is dapat pinapakinggan. At hindi lahat ituturo sa'yo kahit tama, kailangan mo i-absorb. Kasi hindi lahat yung magiging beneficial sa'yo. May time, papasok tayo sa point na kailangan mo i-filter. Parang ganito, hindi dahil kailangan ng friend ko ng vitamins, ng calcium, ng ganong kadami, kailangan ako din. Hindi, magkaiba kami ng needs. Same thing in your spiritual path. Ha? Nandun tayo sa filtering. So, in the past, okay. So, in the past kasi, with the card of the Emperor, yung mahirap naman talaga na maging fatherless. Both in the physical, emotional, and even in the spiritual. Ano yung punto, during in your younger years, naghahanap ka ng father figure. So, the father figure, siya yung magbibigay ng structure sa life mo, sa knowledge mo, sa mga bagay-bagay about yourself. Pero, siguro, andoon na ang hirap kasi kilala din si Scorpio for being a rebellious sign. Rebellious but in a way na kasi andoon yung seeking for the truth So, right now, bibigyan ka naman ng mentors. Hindi man doon sa pamamaraan na gusto mo, but there will be people who will be influencing you in your spiritual life. Now, in the possible na ikaw in the future we have here is the 9 of Pentacles. So, andito yung point na sinasabi ng card na to. Na magiging resourceful ka talaga. Actually, may iba sa inyo, nagpa-plan kayo na parang merong training or convention or may gathering about this spiritual path. And naaramdam ka na parang interested ka. Push mo yan, tandaan mo, makinig ka nga doon sa High Priestess deep inside you. Push mo na yan. This is a time na bigyan mo ng tamang oras, ang allocation, yung spiritual life mo. Kasi this is a very crucial point. Actually, in the next 3 months, napaka-importante na ito para sa'yo. So, andoon na kailangan mong bigyan ng time to cater. At marami sa inyo makikinig naman. So, you will be listening more on your spiritual aspect. Babalance mo yan. Yung marami mong roles, kapatid, magulang, empleyado, boss, kung ano man, and then your spiritual life, because your spiritual life is always a part of you. So, kung bago ka, don't forget to subscribe, like, and share. But tuloy mo natin yung reading mo. So, for your emotional environment, we have here is the King of Wands. Ayun yun lang siguro, huwag masyadong magpapadala sa mga nararamdaman. Hindi dahil may emotions attached doon sa spiritual path na pinopursue mo, may emotional fulfillment, is already a spiritual path. Sometimes, some spiritual path actually will help you subdue, kaya tutulungan ka kontrolin yung emotions mo para yung ego mo medyo mag-set aside, tapos yung spiritual ego mo ang lumabas at mag-guide sa'yo in the process.
Now, in your physical environment, we have here is the card of death. Yes, there will be some people, nako-questioning ka. May mga tao na sabi, ano ba yung pinagkakaabalahan mo walang kwenta? Let them talk. Yes, there will be some connections, some friendships na medyo mawawala. Why? Because once na mag-focus ka in connecting with God or with the universe or with your holy guardian angel, hindi nila maintindihan kasi it will be between you and your spiritual path. And yes, spiritual path, sa initial niya, it will be lonely. Pero at the end of the day, it will be so beautiful. Yung hopes and fears mo, with the 5 of Cups, alam mo, hindi pong, kasi baka mawala yung mga friends ko, chuchu. Yes, hindi ako mag-sugarcoat, mawawalan ka talaga iba sa inyo mawawalan talaga ng friends. But, ito yung maganda, mafi-filter out kasi yung mga tao na hindi na nakaka-benefit sa'yo. More likely, ito yung mga friends na mawawala sa'yo, yung tipo, masabi natin mga bad influence sila. So, okay lang. Sabihin natin na nauubos ang pera mo dahil pagkasama mo sila for the gastos madalas or andoon nawawalan ka ng dahil kasama mo sila yung nawalan ka ng oras sa mga important relationship like your family or yung mga tipo na yung mga kaibigan mo na pangmatagalan na. So it's okay kung mawawala naman sila. Wag mong hindi siya kawalan, actually magiging benefit yun sa iyo. Because in the possible future we have here the 4 of Pentacles. The card is advising na andoon na your finances actually will be in good hands na. Kasi ang dami sa inyo parang, paano yung ganito? May mga gagastusin kasi. Huwag ka mag-alala kasi habang nawawala ka sila, nababawasan yung mga potential na gastos mo. And i-channel mo na lang yung finances. Yung finances na masisave mo, i-channel mo into something better, something beneficial, and something good. So, do you see? Hindi lang spiritual life mo ang maayos, pati finances mo. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. As hope magkita tayo sa next videos natin. Wala pa sa Baguio City. This is Aero and hope you have a great day. I'll see you soon enough. Goodbye.